Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga followers, sa ating mga viewers, lalo na sa inyong ating mga subscribers dito sa ating channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga natin ngayon, nagbigay ng 14 tips, sample puriba sa inyo sa kaalaman ko. Sa pagkilatis naman, sa sisiw pa lang, makita na natin kung anong mayroon siya ng linyada sa isa kamanok. O native o Tagalogin lang. Ito siya pala, ang linyada nito, may history lang din ito sa sweater at saka sa Boston, kasi ang ama nito yung Boston sweater ko. Dito sa pagkilatis sa mga sisiw, tuturo ko sa inyo mga baguhan pa lang, lalong lalo sa aking mga taga-subaybay dito sa ating channel. Makita naman nyo dito sa binti sa paa sa manok, kahit sisiw pa lang yan, sakto sa sukat. Ito ang pagpatunay ko sa inyo nga sa pagparis ko sa inahin na medyo may kababaan, parisa natin ng lalaki na sa sukat para ang kalabasan sa mga anak ganito na hindi mababa, hindi masyadong matatangkad, kasi pangit na din ang manok pag sobra ang tangkad. Yung tama lang tulad nitong pagpalahi ko. Tapos maganda ang hipo nito sa katawan, kahit sisiw pa lang siya, dikit ang sipit-sipitan. Yan, kahit ano pa lang ito, 2 buwan pa lang. Yan, oh. Di pa nga ito pala ang maliit pa ang ano niya sa balahibo, hindi pa ito nagpalit. Yan, ito na siya. Ito ang tinupuntin ko ng mga baby dati sa bahay na marami-rami ito sila, yung pinapa-incubate ko, kasi ang pagpa-incubate ko kasi 4 na beses ako nagpa-incubate, kaya may naunang pa nito, ito ang sumunod kasi medyo late nagngitlog ang aking mainahin sa breeding season, kaya sana sa sunod hindi late na para nga makasabay ako sa breeding season sa pagkalahi. Dapat pag ganito sana may mga stag na tayo ngayon, yung iba may mga stag na yung nauna, yung sa akin medyo late, pero okay lang dahil mga malusog naman ang pangatawan sa aking mga sisi, walang nagkaroog sipon ito, walang tinamaag bulutong. Pero walang problema naman sa bulutong kasi tinuturo ko naman sa unang mga content ko, sandali ko lang gamutin kung bulutong lang naman na sakit tatama sa aking alagang manok. Baliwala lang sa akin yung mga sipon-sipon na yan dahil sandali lang gamutin yan. Pero dito sa mga linyada na ito, sa kadami nito nila ngayong magkapatid sa babae lalaki, hindi pa po nakapansin na may isa sa kanilang nagkaroog sipon sa init ng panahon ngayon. Wala pang nagkasipon sa kanila dahil nasa linyada din yan sa manok, kasi dahil ang pinipili ko, ang ginagamit kong materialis na babae, ang inahin nito di talaga nagsimula din, simula na diul pa siya sisiw hanggang sa paglaki, hanggang naging inahin, hindi talaga nagkaroon ng sipon, sakit-sakit man lang o anong klase halak o sipon, wala. Pati ang ama nito hindi rin sakitin hanggang tumatanda na lang ang pinapalahi ko dito, yung ama nito nga winner, kasi ang ama nito kaya ay pinadami ko, hindi talaga nagkasakit-sakit din yun. Yan, kahit pinapalahi ko siya, kahit basa ng ulan, hindi madaling kapitag sakit-sakit na sipon o halak man lang ang ama nito. Kaya mana itong mga anak nila dahil pinagparis ko ang inahin ko nga hindi sakitin, at saka yung pinapalahi kong lalaki rin na hindi rin sakitin. Yan ang pinaka-importante para sa inyong mabaguhan pa lang, kasi luging-lugi tayo kapag maparis natin ang may history nga ang inahin laging nagkasakit ng sisiw pa, tapos ang ama din nagkaroon din ng mga halak-halak o sisip, tapos iyan mamaya ang maparis nyo, luging-lugi tayo sa gamot, kasi mamaya nagkasipon, mamaya bili tayo gamot, sinusubuan natin, mahal ang bilihin gamot ngayon, laging nagkasakit-sakit ating mga alaga. Pag lagi nagkasakit-sakit ating mga alaga, mahina ang mga katawan yan, manipis, payat karamihan. Kaya ang pinaka-importante dito, lagi kong in-advise sa inyong mabubuhan pa lang na pipiliin ang linyada, bukod na dikit ang sipit-sipitan, sakto sa sukat sa binti sa paa, maganda ang hipo sa pangatawan, pinaka-importante din yung hindi linyadang sakitin, hindi history sa pinagalingan nila nga
sakitin. At saka pinaka-importante, pinaka-number 1 na sa dugo nila nga lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang pinaka-importante sa manok din sa pag-alaga natin. Dito sa mga hindi sakitin na manok, ang naka-advantage dito, kung magpadami tayo, nagpapalahi tayo, mas advantage tayo sa ibang nagpapalahi na sakitin ng kanilang mga manok, kasi sila bili na bili ng gamot, tayo hindi tayo bili na bili ng gamot kasi hindi sakitin ang ating mga alaga. Ang budget na pambili natin ng gamot mapunta sa mga pambili sa pagkain sa kanila, kaya mas advantage tayo, mas nakaminos tayo kumpara sa kanila sa mag-alaga ka ng linyadang manok na sakitin. Hanggang dito muna po kasabong, bukas ulit naman ibang topic naman ipapaliwanag ko sa inyo. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa akin sa akin channel, pakisubscribe para updated ka lagi panood ang aking mga i-upload na mga videos content tungkol sa kalaman ko dito sa pag-alaga, kung paano natin pipiliin ang ating materialis para hindi tayo magastusan masyado sa mga makatipid tayo. Yan lang. Bye.